Hello guys! Welcome sa ating bagong Crossfire Legends analysis video natin. Ako nga po pala ang inyong Coach South. So guys, ito na ang ating part 2 sa ating top meta guns natin guys na pwede nyong gamitin ngayong Season 3 dito sa Crossfire Legends. So dito sa part 2 natin, ang category naman ipapaliwanag ko naman sa inyo is AK-47 guys, yes po. So ang mga AK-47 VIP guys, magbibigay ako sa inyo ng 3 or 4, no? Or kung ilan man ang ma-mention natin dito na pwede ninyong gamitin, no? Bukod sa mga top meta or mga AK-47 na nasa top meta natin. Katulad ng AK-47 Beast Nobel Gold guys. Yes, number 1 po siya ngayon guys, no? Bukod doon guys, magbibigay din ako sa inyo ng mga iba pang mga AK-47 VIP, no, na i-share ko sa inyo na pwede ninyong gamitin para umangat ang rank ninyo. Okay? So, umpisa na natin. Okay, so first on our list is AK-47 Rush guys. Yes po. So, Coach, anong meron sa AK-47 Rush? Bakit maganda siyang gamitin na AK-47 ngayong season? Guys, sa power niya po, 35. Common na po to sa AK-47. Ang pinaka-mentionable po dito sa baril na to is yung mobility niya po na 68 po. No? Although, ang firing rate niya po is 60, stability 55. No? 68 ang mobility niya. No, isa pa sa pinaka mentionable dito guys yung recoil sa kung paano siya i-control yung recoil niya guys, kasi sobrang isa tong AK-47 Rush sa madali i-recoil control, lalo na pag i-spray natin, no. Para sa akin guys, no, pangalawa siya sa pinakamadaling i-recoil control sa lahat, no, sa i-mention natin dito sa video na to. Ilabas muna natin yung AK-47 Beast Nobel Gold guys, yung number 1 natin sa meta ngayong season 3 guys, kasi alam naman natin yung lahat na number 1 yun. Okay, so itong AK-47 Rush, pangalawa sa pinaka madaling gamitin in terms of recoil control, and yung mobility niya kasi guys, napaka-useful, lalong-lalo na kapag nakikipag-gunfight kayo and nag-jiggle movement kayo, no, yung kaliwat kanan na movement ninyo habang bumabaril kayo. Napaka-useful nun guys, lalo na kapag nagipag-gunfight kayo, no. So, yun lang dito sa AK-47 Rush. Una, madali gamitin, sobrang dali i-recoil control. Pangalawa, yung mobility niya na 68. And pangatlo, swak siya sa mga rusher player, mga attacker na mga player natin. No, gamit na gamit to. No, ito po, isa po to sa pinaka-paborito kong AK-47 ngayong season 3 ni CFL, no. So, next tayo. Okay, next sa ating list, itong AK-47 Pterosaur guys. Itong dinosaur na AK-47 po. Yes po. Guys, sa mga meron nento guys, no, alam nyo na kung ano ang reason kung bakit isa to sa magandang AK-47 ngayong season. Una, sobrang dali niyang gamitin. No, dahil po dito sa perks niya, dito sa skill intro, increase shooting stability. No, para sa akin, sa list na babanggitin ko ngayon dito sa video na ito, siya po ang number 1 sa recoil control natin dito. Okay? Nungunguna siya, no, sa mga AK-47 na babanggitin natin dito sa kung paano i-recoil control, kung gaano siya kadali gamitin, lalo na sa pag-spray guys. And also sa mobility niya, sa firing rate, yes, normal lang din naman para sa AK-47. Sa flinch height niya, normal lang din, 0.40 lang din, okay lang, no. And also sa penetration, medyo mataas compared sa ibang AK-47 natin na VIP, no. Ang pinaka-highlight talaga sa baril na to, no, napaka-flexible. Good for long range, mid range, short range ngayong season, no. Sobrang dali niya gamitin,
No, napapansin ko, kahit sa CFML may mga ibang pro player sa China na gumagamit ng gantong barel. No, sobrang daling recoil control guys, no doubt, no questions asked. No. So, yun lang, maikling paliwanagan lang dito sa baril na to kasi ano pa ba ipapaliwanag natin dito? Isa to sa pinakamasakit, pinakamakating AK-47 na meron tayo ngayong season. Okay? Sa mga meron nito, swerte ninyo dahil abusuhin nyo na to. Sobrang dali gamitin nito, sobrang ganda gamitin guys, no doubt. And for our list guys, itong AK-47 Beast, no, itong barrel na to. Coach, ano po bang mas maganda, yung Iron Beast po ba or yung AK-47 Beast? No, para sa akin guys, personal opinion, AK-47 Beast ito po guys. No. Unang-una sa mobility 64, sa firing rate 61, medyo angat siya ng konti compare sa ibang AK-47, and also yung accuracy niya medyo mataas ng konti. And ang pinaka-highlight dito guys, yung damage does not drop off over distance. Guys, hindi po nababawasan yung damage niya. Mid-range to long range guys. Dito sa stats niya na same, lahat po same, 35 po ang damage. No. Kung napapansin nyo guys, kapag ka long range, ang mostly na damage niya is 30, no, or 31, 32 guys, kung mapapansin ninyo. Sa ibang AK-47 guys na walang damage drop off, no, ang mga damage nila pang long range to mid range umaabot po ng 29, 28, no, or minsan 30 sagad na po yun. No, pero dito sa AK-47 Beast Dust, kapag ka long range tapos tinamaan ninyo sa upper body, ang nagiging damage po nun guys is 35 talaga. Ganun po ito kasakit. No, and also isa sa pinaka mentionable dito guys, yung mobility niya na 64. Nung season 1 guys, isa po to sa pinakamagandang gamitin guys. Isa po siya sa pinakamabilis, no, kung hindi ako nagkakamali, no. 64 ang mobility niya guys. Kung titingnan natin dito, movement speed niya 104, which is quite decent din po. No, and also, and lastly, no, yung recoil control niya po, yung recoil pattern niya po, sobrang daling i-control. No, maganda din po siya sa pag-spray, no. And also pag fast top player kayo, pag mahilig kayo mag-top sa AK-47, ito po ay bagay na bagay sa inyo dahil sa isa sa skill intro niya na damage does not drop off over distance. Sobrang sakit ng damage nito dahil sa skill intro nito. Okay? No, so yun lang guys. Una, the damage does not drop off over distance, no? Sagad 35 ang damage niya for all range, no? Pangalawa, yung mobility niya na 64, firing rate 61, okay? And also yung recoil control niya, no, sobrang dali i-recoil control. Ngayong season, kung i-compare po natin yung Iron Beast dito sa AK-47 Beast, guys, na mas madali na pong gamitin ang AK-47 Beast compare sa Iron Beast po guys. No, kung mapapansin ninyo, yung AK-47 Iron Beast, kapag in-spray ninyo, yung first 3 bullets niya guys, medyo bumabaliko ng konti, no. Unlike nung season 1, yung AK-47 Iron Beast guys, yung first 3 bullet niya guys, medyo paangat lang po, diretsong paangat. Ngayong season, hindi ko po alam kung anong nangyari, kung anong ginawa ni CFL doon sa Iron Beast na yon. No, para medyo bumaliko ng konti yung first 3 bullets or 4 bullets ni AK-47 Iron Beast, no. So medyo naging komplikado i-recoil control yung AK-47 Iron Beast, no. So mas naging dominant na po itong AK-47 Beast guys ngayong season. Hindi ko alam, siguro dahil sa bagong skin na nilabas ni CFL na yung frost skin dito sa AK-47 Beast, no. Baka marketing strategy, hindi natin alam, no.
So, yun lang guys. AK-47 Beast, no? Sa list natin sa AK-47 Beast po ang pwede nyong ma-acquire ng hindi gumagastos. Which is, pasok din po sa ating meta. Okay? So, yun lang guys sa ating Crossfire Legends analysis video natin patungkol sa mga top meta guns ng AK-47 VIP, no? Inalis na natin sa list yung mga top AK-47 na VIP guys, katulad ng AK-47 Beast Nabel Gold. Kasi alam naman natin lahat na number 1 yun ngayong meta, no? Although may mga iba pang player na nakakukuha na nun, or karamihan sa mga player is hindi pa kumpleto yung shard, no? Pero kung mapapansin niyo, syempre nakagamit na rin naman tayo, halos tayong lahat ng weekdays na AK-47 Nabel Gold. Kung mapapansin natin, talagang sobrang dali gamitin, no? So grabe yung recoil control, yung damage, no? Grabe yung spray pattern niya, yung burst stability ng Nabel Gold AK-47 Beast guys, no? So ayun yung naging number 1 natin sa AK-47 ngayong season, no? So may mga baril din ako AK-47 na hindi nabanggit, pero worth to mention din po sila, katulad ng AK-47 Spring, no? AK-47 Earl na VIP guys, no? Worth to mention din po sila, pero syempre may mga AK-47 din po kasi na umangat sa kanila. Okay, katulad ng AK-47 Beast, Pterosaur, no, pati yung AK-47 Rush, okay? Pero yung AK-47 Earl and AK-47 Spring, no, maganda din silang gamitin ngayong season, okay? No? Minention lang natin guys ang tatlo sa pwede ninyong gamitin, no, pwede nyong abusuhin ngayong season, no? Kapag ka AK-47 user kayo guys, pwede nyong subukan yung tatlong yun na minention ko, no? AK-47 Beast, AK-47 Pterosaur, and AK-47 Rush guys, no? So yun guys sa ating video na ito. Sana marami kayong natutunan sa ating Crossfire Legends content analysis video natin guys. And also i-share nyo na rin tong content natin guys. Mag-like na rin kayo and share pa sa mga Facebook page natin dyan, sa mga Crossfire Legends and sa mga kaibigan natin dyan. I-share nyo na rin to, no? And also follow na rin kayo sa ating Facebook page and TikTok page guys, Coach South CFL, no? Para updated din kayo sa mga future Crossfire Legends analysis video natin, no? Para sa mga tips and tricks, no? And sa mga meta tier list, ganto ganyan, etc. etc. Okay? So muli, thank you guys sa pakikinig. Sana nag-enjoy kayo, no? So peace out.